Walang pagkiling o pagkampi. Ihahain sa madlang nakikinig ang lahat ng anggulo ng bawat isyu upang mapag-aralan at maisaalang-alang tungo sa tamang pananaw ng nakararami. Dito lamang sa DCXL 558, ang bagong kasama mo. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. 558 DZXL. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 2012 CMMA finalist for Best Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Pusog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan, sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam nyo bang ayon sa siyensya, 60% ng katawan ng tao ay binubuo po ng tubig? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Season 3. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo mo sa nutrisyon, kabalita di sa... Magandang hapon mga suki dito sa Metro Manila, mga lalawigan at sa buong mundo na nakatune in po via our live streaming sa www.rmnnews.com. Tatlong tulog na lang. At nako, Merry Christmas na. Nakapili na ba kayo ng mga ihahanda para sa Noche Buena mga kasama? Sobrang traffic sa mga pangunahing lansangan dahil sa daming humahabol. Sa yung mga nakakalimot bumili ng gift. gift. Ninang, nandyan na ba yung regalo ko? But anyway mga kasama, siguraduhin nyo masustansya gaya ng palaging paalaala ng ating ninang sa wastong nutrisyon, ang Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Ninang, again, nandyan na ba yung regalo namin? Siyempre. Wow, thank you naman. Thank you po. Magandang hapon sa inyo, ang ating mga giliw na healthy listeners, at Merry Christmas din, Rod, sa iyo. Pati na rin sa lahat ng nakikinig sa atin. Hari naway maging masaya at ligtas ang ating celebration ng Pasko. Amen, Ma'am Bernie. Nabanggit ko yung ligtas, Rod, dahil bukod sa pagtiyak na ligtas yung ating pagkain, dapat bantayan din natin ang kaligtasan ng ating ginagamit na tubig. Kaya nga minabuti natin na ang episode ngayong hapon ay tungkol sa tubig. Ma'am, gaano po ba kaimportante yung tubig? Sinasabi nga nila, ang tubig ay buhay. Oo. Kung sa salita pa namin, agua es vida. Wow, ang ganda diba pakinggan. sa Chabacano, agua es vida. Parang mineral water brand yun. Agua vida. Okay, talagang importante. Talagang tubig ay buhay, Rod. Kasi kailangan natin ang tubig sa pagtunaw ng lahat ng ating kinakain. Sa paghahatid din ng nutrients mula doon
sa pagkain na kinain natin patungo dun sa iba't ibang parte ng ating katawan, pati na rin sa pag-maintain ng ating body temperature, kailangan ng tubig, otherwise iinit ang ating body temperature. At pati yung pinaka-importante, yung paglalabas ng waste products sa pamamagitan ng pawis o kaya jingle o yung ihi, at pati na rin ang dumi. Oo nga po, no, ma'am. Mm-mm. Now, sa labas naman ng ating katawan, ay gamit natin ang tubig mga kasama sa paglilinis, sa pagluluto, sa pagbabiyahe at marami pang iba. Tama. Actually, naalala ko tuloy yung nabalita last November na report ng UNICEF na ang sabi ay 26 na milyong Pilipino ang walang access sa mga palikuran na safe or malinis, na tuloy nakaka-contribute sa contamination ng supply ng tubig at nagiging dahilan ng iba't ibang sakit kagaya ng diarrhea, cholera, dysentery, pati yung mga alaga sa tiyan or sa katawan, mga infeksyon, lalo na dun sa mga bata. Kaya angkop lang na talakayin natin ang kahalaga ng tubig sa buhay at sa bawat individual. So may inimbitahan tayong eksperto para liwanagin pa ang issue na yan or ang topic na yan, at siya ay walang iba kundi si Miss Consuelo L. Orense. Siya ang officer in charge ngayon na tsaka supervising science research specialist siya sa isang division sa Food and Nutrition Research Institute, ang Nutrition and Food Research and Development Division. Alam mo, mahilig ang FNRI sa mga mahahabang title ng division kasi dapat apt or akmang-akma yung ginagawa nila, o tama dun sa pangalan ng kanilang division. At si Ma'am Consuelo L. Orense ay siya nga yung officer in charge ng division na ito. So magandang hapon po, Ma'am Connie Orense, at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Thank you po. Magandang hapon, Rod, at saka Ma'am Bernie, at saka lahat ng nakikinig dito sa radyo. Ay kinagagala kong makapunta dito sa radyo para magkaroon tayo ng ugnayan at pag-uusap tungkol sa tubig. Okay, thank Okay. you. Ma'am Orense, ang unang tanong namin sa inyo ngayong hapon, ano ba ang tubig? Okay. So, alam naman natin kung anong ibig sabihin ng tubig. Lahat ay nakakaalam. Pero may chemical nature ang tubig. So, alam natin na familiar tayo sa H2O. So, very familiar tayo. Ibig sabihin nito, ang tubig ay isang chemical din na treated as chemical with a component of Two two components, hydrogen and saka one oxygen. So, sinasabi na may maraming capacity ang tubig na kung bakit siya napaka-importante sa buhay natin. Itong characteristic niya, sinasabi ang tubig is a polar in nature. So, yung polar nature, ibig sabihin siya, ang hydrogen niya, yung hydrogen component, nag-a-attract siya doon sa oxygen ng isa pang molecule ng tubig. So, yung oxygen naman, nag-a-attract sa isang hydrogen. So, nagiging cohesive sila. Nagkakaroon sinasabi ng hydrogen May bonding. connect. May connection Oo, sila. may O may connect. affinity. Oo. So, ito sa katangian ng tubig kung bakit siya ay importante sa buhay, sa mga chemical reaction, sa pagta-transport ng mga waste at saka mga nutrients. Ano naman po ang paano naman tumutulong sa ating digestion, for instance, ang tubig? Specifically kasi pag radyo mo sa nutrition, so ang ang focus ng ating discussion ay pagkain at ano ang kahalagahan ng pagkain sa ating katawan in particular. So paano po nakakatulong sa digestion ang tubig? Okay. So sabi natin, unahin ko po i-explain na, di ba na sabi na natin na 60% ng ating katawan is water. Sabi ni Rod yun, ma'am. Okay, sabi ni Rod. Ngayon po, ang 60% Sa intro ko na kanina. yun, yun ang unang information na nakuha nating mga readers. Oo. So yung out of 60% na tubig sa ating katawan, nakadistribute yun sa iba-ibang parte. Oo. So, sinasabi natin na meron tayong extracellular water, merong intracellular. Itong extracellular sa mga labas ng cells. Di ba ang katawan natin po ay, ang smallest unit is the cell. So, in between, outside the cells, may tubig tayo. So, Yun ito ang ay, external. yes ma'am, ito yung binubuo dito, kasama dito yung plasma, yung blood na nagsisirculate sa ating katawan, nagdadala yung nutrients. At saka meron din yung intracellular, yung loob po ng cells, may tubig din yan. So,
Yun ang pinaka-main components. Ngayon, tatanungin natin kung ano po ang Pag function. pag kumain tayo, Sa- paano paano nakakatulong, nakakatulong sa digestion? ito? Oo. Okay, ngayon po itong cells po, itong liquid po, marami siyang components. So, ibig sabihin, ang ating body fluids is made up of mga tulad ng mga mucous membrane, yung ating mga saliva, yung tears, nakakatulong ito sa iba't ibang function. Sa digestion naman, we start with the digestion with the mouth. So sa mouth po, merong saliva na tumutulong sa atin sa pag-masticate. So hindi naman po tayo makakakain na walang saliva kasi magiging dry ang ating Kung ang walang ating tubig sa pagkain. ating bibig. So oo. yung tubig po nagpo-provide yung saliva natin o yung laway. So binabasa niya yung pagkain. Kung wala tayong saliva at walang fluid, hindi natin masyado malulunok yung ating kinakain po. So ganun po. Pagdating naman sa stomach, narin yung ating mga fluid na yung mucus, yung ating lining ng ating tiyan. Meron din tayong mga fluid po na mucus lining na tumutulong po na mag-protect ng tiyan doon sa mga acid kasi ang tiyan natin ay acidic. So para po maprotektahan, merong lining po ng mucus. So ito po, fluid din po ito. Ngayon pag kumain din po tayo uminom tayo ng tubig, ito po ang nagsisilbi na parang nagdadilute ng acidity ng tiyan. Kasi po kung kulang tayo sa tubig na ininom, masyado magiging acidic yung ating tiyan. So ito po yung ginagawa ng tubig, nagdi-dissolve siya ng pagkain, natutulungan pong mabawasan yung pagiging sobrang acidic ng ating tiyan. Okay. Ngayon po, pagdating po ng pagkain doon sa sa small intestine, nandiyan ang absorption, kailangan din po ng tubig. Ang pagdadala po ng mga nutrients doon sa iba't ibang lumabas na po siya sa tiyan, inabsorb na, magta-travel yung mga nutrients papunta doon sa blood vessels. So yung blood vessels po, yung blood ang magdadala ng mga nutrients. Liquid din po yun. So tubig pa rin ang kailangan. Ganon din po ba sa pag-alis naman ng dumi? Yes po, ma'am. Ganon din. Yes So po, ma'am. from yung peristaltic movement, Yes, ma'am. kung wala ng tubig, mahirapan kang mag-move yung waste products palabas Sa katawan, palabas. Oo. Meron bang nilalang na pwedeng mabuhay nang walang tubig, Ma'am Connie? Ang alam ko, ma'am, di ba tayo nga ay 60% water. Oo. Paano kung tayo makakasurvive na Oo. walang tubig? Pero merong mga nakareport po na nakakasurvive sila for some time. May mga animals nabasa ko po yung cockroach, mga reptiles. They can stay Ay, yung mga for nasa disyerto siguro. Yes po. Dahil, di ba? Even yung mga cactus po na plants. Pero kumukuha rin sila gumagamit din sila ng water. Although, matipid sila sa tubig eh. And then, they get the water from the food that they take. So, at saka hindi sila siguro ang process, ang kanilang Nagre-respire. metabolism, Oo, hindi masyado bagal. nagre-respire. Yung mga oso na nag-hibernate, mga babaeng oso, pag nag-hibernate sila, di ba, hindi naman sila kumakain, hindi rin sila dumudumi. Oo. For how many months? So, parang medyo Parang namamatay, ang kanyang natutulog metabolism, sila. Oo, natutulog sila. bumabagal or natutulog. Gaano ba po karaming tubig ang dapat nating inumin sa isang araw? Kasi parang nabasa ko na nag-increase na from 8 glasses. oo, parang to, may bago na ngayon na sinasuggest ang May sinasuggest po kasi na ang dati po natin is 6 to 8 doon sa Oo. base sa ating food guide pyramid. oo. Ngayon, ito po yung siguro kung nandun tayo sa mga regular na hindi tayo masyado nagpe-perspire. Now with the increased demand by physical activity, maybe it can go up to 12. 12 glasses. Pero basically po, hindi talaga natin individually ma-determine kung ilan ang pangailangan ng tubig. Pero we have certain guides as the pyramid for determining or more or less we have a certain rule to follow wherein we can take an adequate amount of water. Okay. So, paano ma'am, kung yung tao bibihira lamang uminom ng tubig sa isang araw, isang baso lang, ano ba yung epekto sa katawan? Gaya pa rin ang sinabi kanina ni Ma'am Bernie, yung oso nga, di ba? Oo. Bihira lang din Pagka dumumi. natutulog, nag-hibernate sila. Oo. Ang isang dahilan doon, maari siyang nagtitake ng ibang fluid galing sa pagkain.
Kasi may mga pagkain po tayo na mayaman sa tubig tulad ng melon, pakwan, yung mga ganon. Maybe he's Pwede. getting from Pwede. there. Or Oo. kung hindi niya sinasabing tubig, mali siya nagkakape. Kumbaga parang substitute Yes, yun sa so tubig. source Oo, of magiging water nun. substitute. Ma'am Connie, kulang talaga kung isang ano lang. Kulang Oo. talaga kung one Kulang glass. yan, 1 glass. Kulang Yes yun. po. Masyadong Mhm. konti lang. Mm-mm. Kasi maraming body processes hindi mangyayari kung Correct. gano'n lang kakonti. Gaya nga ng sinabi kanina Ma'am Bernie no, ni Ma'am Connie, mula sa bibig hanggang Oo. Mailabas. Pagdumi, mailabas, oo. kailangan ng Oo. tubig ng ating Pati katawan. sa pag-respire, yung para ma-refresh yung body temperature natin through pawis, Mhm. kailangan mo rin uminom bago, Kailangan. bago ka Opo. maka-respire. Okay, mga kaibigan, alam ko yung mga suki natin dyan, may mga katanungan din sa ating bisita kay Ma'am Connie at kay Asik Bernie. I-text lang po ninyo ang inyong tanong sa 0919-884-0659 o di kaya mga kasama tumawag po sa 882-2374. At kung nais ninyo namang pakinggan muli ang ating episode ngayong hapon at yung nakaraang mga topics mga kasama, abay dumalo lang po kayo sa www.youtube.com/radyo mo sa nutrisyon. At ngayon naman, eto na ang ating text question of the day. Yung iba siguro kanina pa natin text na. May Kasi mga kasama tayo. Giveaway na naman Correct, itong ating oo. question. O sige, makinig Napakasimple kayo, yung ating tanong. Ang tanong natin, ilang porsyento sa katawan ng tao ang tubig? Nako. Yun ang intro ko kanina. Nabanggit Oo. ko yun. Mga kasama sa intro kanina Tapos natin. inulit pa ni Ma'am Inulit pa Connie. yun. Correct. Oo. Pagka naman hindi nyo pa nasagot. Ewan ko na lang. 300 pesos, 3 winners of 100 pesos load po ang naghahabang naghihintay para sa inyo ngayong hapon. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format, full name, space, address, space, sagot at isend po sa 0919-884-0659. Magbabalik mga kasama ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Maging responsableng magulang, kalusugan ng ina at ng bata ang isaisip sa tamang pag-aagwat ng pagbubuntis. Batay sa pag-aaral, malaki ang kinalaman ng tamang pag-aagwat ng pagbubuntis sa kalusugan ng mga bata. Napatunayan na lumalaking mas malusog at mataas ang tsansang mabuhay ang mga batang isinilang na may tamang agwat na 3 hanggang 5 taon sa pagitan ng panganganak. Malaki rin ang posibilidad na maging premature at mababa ang timbang ng sanggol na isinilang nang wala sa tamang pagitan ng panganganak. Nakakatulong din ang birth spacing para sa kaligtasan at kalusugan ng mga anak. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome po muli sa Radyo Mo sa Nutrisyon at ang pinag-uusapan natin ngayon ay tubig at kung bakit tayo ay may kasabihang ang tubig ay buhay. At ang ating guest resource person ay si Miss Consuelo L. Orense. Siya po ang officer in charge at saka supervising science research specialist ng Nutrition and Food Research and Development Division ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. So, Ma'am Connie, ituloy natin yung ating discussion. Sige po, ma'am. Oo. Kanina pinag-usapan natin yung basic function ng tubig sa digestive system at saka sa elimination ng waste. Meron bang pagkakataon na nakasasama naman ang tubig sa kalusugan? Bihira naman mangyari, ma'am, ang nakakasama, pero may mga instances. So ito masasite natin yung pag may kidney disease ang tao. Okay. So in cases na ganun, hindi dapat regulated ang water intake. So ang doktor ang magdi-determine po nito kung ang gaano kadami ang tubig. anong fluid. basic reason kung may kidney disease dahil Ang ano po kasi ng kidney disease, 'di ba, yun ang kidney ang in charge ng paglinis? paglinis. Oo. Ngayon, kung ang tao po ay mahihirapan sa kanyang paglabas ng tubig, dito po nagkakaroon ng diferensya. So kailangan limit lang ang intake
ng tubig ng ating mga may sakit Para sa hindi rin siya ma-overwork. ma-overwork po Oo. at saka ma-overload ang kidney niya. So Ah. ganun po. So yun basically, meron pa pong ibang situations na Other than that po, yun ang medyo alam ko na ano. Mm-mm. So ang doktor po ang makakasabi na kung dapat siya ay mag-restrain ng fluid intake. Mhm. Kaya pala kuminsan meron kami kita sa ospital na measured yung Fluid. nasa maliliit lang na cup. Yung tubig. Tapos sinisip usually para talagang ma-measure Limited lang po. limited lang. So nakikinig ng mga bantay diyan sa ospital ha. Pag nauuhaw ang inyong pasyente, huwag niyong basta bibigyan kasi baka makasama. At pag may bilin Oo, po, kasi pag may bilin na ganito lang ang tubig, wag na Sumunod kayong... lang tayo. Yes oo. po. Kung ano yung payo ng Ang doktor. payo ng Oo. doktor. Mayroon nga na may naobserban ako sa cotton lang tapos binabasa lang yung leaves. Oo. Parang ganun lang. Oo. Anyway, so ano naman po ma'am ang dehydration? Kasi nangyayari ang dehydration pag yung tubig na iniinom natin ay kulang sa ating dapat kailangan na gamitin. So ang unang sign ng dehydration, makakaramdam tayo ng uhaw, pagkauhaw o thirst. So malalaman natin na kulang ng ating iniinom na tubig pag parang nanunuyo na yung ating mga mouth, yung esophagus. Tsaka kung hindi tayo uminom ng tubig, magkakaroon ng further signs ng hihina yung tao. Tsaka kung minsan nagkakaroon ng excessive sweating. Kung minsan may symptoms po na nagkakaroon ng mental confusion. So, until nagpo-progress po ito na pag hindi nabigyan ng kaukurang adequate intake. So, yung dehydration pagka mataas lang ang temperature, ambient o yung sa labas na temperature, mainit halimbawa, kaya ka nagkaka-dehydrate? Yun ba yun? Kadalasan po, ang dehydration nagkukos ng halimbawa excessive ang perspiration natin. Oh, okay. Halimbawa, lumabas tayo, nag-undertake tayo ng sports, tumakbo tayo. So, maaring ma-dehydrate tayo ng tubig sa katawan. Sobra yung perspiration than the water intake. Okay. Maari naman po tayo ng kung may fever po tayo, no? Nagkakaroon tayo ng excessive water excretion. So ito'y kailangan mapalitan natin agad. Kasi kung hindi po, magkakaroon nga ng mga sintomas and even it could be fatal to a person. It could also lead Lalo to na death. mga bata, ano? Lalo na po Oo, bata at oo. matatanda, ma'am. Yung sobra, mga yung elderly. mga senior citizens. Oo. Ma'am, bakit kuminsan ang pakiramdam naman na kahit uminom ka na ng tubig, parang uhaw pa rin yung pakiramdam mo? Kasi ano naman yun? Kung minsan po, hindi rin ganun ka-sensitive yung thirst as an indicator of Dehydration or rehydration. Yes. Lalo na po kung masyado pong halimbawa nag-sports activity tayo, masyado ang dami nang nawala. Supposing nawala na tayo ng 1 to 2 liters of water, mas medyo na-delay po ang reaction ng ating katawan na magbigay signal na kailangan mo palang uminom. So ang dami nang nawala sa ating katawan and yet nandyan pa rin po yung ngayon lang dumating yung ating thirst na signal. So ang gagawin natin, iinom lang tayo ng mga 500 ml, isang baso. What is one glass is only 240 to 50. Mas marami talaga Yes po. yung na-excrete. Yeah. Ibig sabihin po noon, marami na tayong nalabas na before that signal of thirst. So kailangan dagdagan pa Dagdagan ang po natin, intake. ma'am. Oo. Ma'am, Okay. meron tayo ng tanong galing kay Malu Ferreras ng San Fernando, Pampanga. Ang tanong po niya, ano po ang kaibahan ng purified, ng distilled, ng mineral na water na nabibili sa water store or dun sa mga anong tawag doon? Water station. Refilling station. So, ang dami po kasi Ang dami. nakakalito. Yun ang Actually kanyang, po yun, Malu. nakakalito na nga. Kung minsan, Malu. hindi na Maski rin, ako nalilito rin. hindi na rin po natin malaman kung alin ang alin. At saka po, kung minsan, actually kiniklaim nilang ganon, hindi naman pala. May mga no? tubig na may alkaline na. May No, mga alkaline. ganon. So, ang una po natin, ang unang lumabas dito sa ating mga water na yan, yung mineral water. So, actually, pag mineral water, yung mga panahon kasi, galing yun sa mga mineral spring na kinuha doon na may mga mas mataas ang mineral content, calcium, magnesium. So, doon yun nagsimula po. Then later on, binottle nila yon. So, yung purified naman po, parang nilinis, distilled water nila to make it pure and free from bacteria.
and contaminants. Ito Meron yung pa po. maraming Distillation process. process na dinadaanan. Dinadaan po yung mga Dinidisplay pa nila, di ba? iba-ibang Oo, klaseng mga layer. Oo. Tapos, yung tap water na sabi pa ba Oo, doon? Yung tap water, naman, ito po galing yung sa gripo. nakukuha natin sa gripo na drinking water, actually drinking water sana. Pero mag-ingat tayo Oo. doon. Kasi although malinis naman yon, kaya lang marami, di ba, yung dinadaanan niya madumi. Or yung mga tubo, may mga Tubo, leak. luma, oo. Tapos baka may Yeah. leak. Incidentally po, may nabasa akong parang guideline ng DOH tungkol sa, sabi nila, pwede naman natin gamitin yung tap water for drinking. So, of course, with certain conditions. Kasi we do not know kung saan maaring ang faucet po natin ay marumi Madumi, din. correct. So, Oo. pero per se, kung malinis ang ating water, na yung ating dadaanan ng water, pwede raw Alam natin. gamitin. Oo. At saka kung siguro mapatest mo rin. Lalo Yes na dun, may mga areas pa rin tayo na walang tubig na galing dun sa tubo, kundi dun sa drilled. Oo. No? Yung Oo, tubig yung poso. Oo. or ano, oo. Tama. Dapat ipa-analyze yun, ma'am. Para kung- makita po yung kung may mga bacteria doon at oo. kung minsan din po merong mga pollutants din ang water na maaaring makasama sa katawan. lalo na kung heavy metals. Heavy Meron pa, metals po. Ma'am, meron pa tayo isang tanong Wow. galing naman kay Jerome Pitarde ng Quezon City. Ang tanong po niya, totoo po ba na yung alkaline water ay nakakapagpapayat? Marami pong nagke-claim na actually niyan, pero Oo. ngayon po wala pang scientific evidence sa mga Oo. alkaline water. Mga claims lang po 'yan. Kaya magiging masuri po tayo sa mga sinasabi. Kung gusto po natin malaman kung talagang may scientific evidence, magbasa po tayo sa mga journals para malaman natin kung totoo po ito. Wow, interesting ang ating Marami pong- topic. Si Emma ng Maraming Mindoro. interested. Nakakatulong po ba ang sports drink kapag ang isang tao ay Dehydrate. hindi, merong siya ng LBM? Oo. Marami na po ako Yung iba yung naririnig na ganun ang ganyan. ginagawa eh. Oo. Ginagamit nila sa LBM instead of yung mga Oresol, hydrate. yung mga Yes. hydrate, Yung mga sports drink. Meron din po siyang content ng may electrolytes din kasi siya. So, somehow, pero yung amount siguro ng electrolytes, hindi pa natin enough para masabing it can relieve the diarrhea. So, mas mainam yung Mas mainam po yung talagang mga prescribed for diarrhea. Ayun. May pahabol pa tayong tanong dito Ang naman sa dami. ating text Sige line, ma'am. po. Pag pinakuluan na ba daw yung tubig, wala ng sustansya. Sabi naman to, tanong ni Nenita de Lima ng Baras Rizal. Okay, salamat po sa pagtanong ninyo niyan. Ang sustansya pong sinasabi natin, yung mga macronutrients, ibig sabihin natin, meron ba siyang energy, may protein, may fats. Ang water po ay walang calories. normally wala. Normally po walang, wala. Oo. Walang macro. Meron din po ang water na may konting minerals tulad ng calcium, magnesium tulad ng sa ating mga mineral water. Pero yung macronutrients, hindi po tayo makakakuha ng calories doon. Halos So, walang pag pinakuluan, walang nawawala. Wala Kasi po. wala naman siya na, in the first place, wala naman siyang content Wala na siyang content. macronutrients. Oo. Ang nawawala lang po yung bacteria. Yung bacteria. Harmful Napapatay bacteria. lang. Oo. Lalo na kung mga 20 to 30 minutes na pakulo, yung vigorous Brisk. boiling, brisk boiling, mapapatay niya lahat ng pathogens. Ayun. Oo. So mainam na kung hindi kayo sigurado sa inyong source ng tubig, talagang pakuluan. Mag-boil. Particular yung sinasabi nyo nga kanina, ma'am, sa mga poso, no? Kung nanggagaling yung Oo. tubig nila sa poso, Oo. dapat pakuluan. Oo, lalo na kung yung poso naman ay ginagamit din ng iba sa ibang purpose. Oo. So, paano naman natin mamatitiyak na sapat na yung nainom natin na tubig sa araw-araw? Anong indication natin? Meron kasi ang katawan na parang system, may regulatory control ang ating katawan. Mararamdaman natin na busog na tayo. So yun ang number one ang palatandaan na hindi na natin kailangang dagdagan ang ating tubig na naiinom. And of course, we have yung ating mga guides, how much water. Nakikita ba yan sa mukha kung maganda ang ang intake natin ay sufficient? May mga indication kasi 'di ba ang water din, it keeps the skin moist. Oo. So kung dehydrated tayo, tuyot na tuyot ang Correct. ating So mas Kaya madali kang maganda. maglinya
Madali kang maglinya pagka... Pag kulang sa tubig yung Oo, katawan. ayan, may po. tanong pa tayong pahabol. Kasi siguro anuhin natin si Ma'am habang nandito si Ma'am Connie. Konti na lang na oras natin. Pero Maraming pagbibigyan salamat po natin, sa oo. interest ninyo dito Pahabol sa na ating tanong. topic. Okay, ang sabi ni Des ng Antipolo City, pag bumibili po ako ng distilled water, pinapakuluan ko pa ulit. Okay lang po ba yun? Wala ka Wag bang na. tiwala sa Oo. ano? Unless hindi ka Unless sigurado. na kung minsan may doubt ka, yes Oo, ma'am. no? Pag hindi ka sigurado Yes. dun sa Medyo binibilan siguro mo. kung Or medyo may complaint, Pero di ba? bumili ka na lang dun sa pagkakatiwalaan. Correct. Oo. Kasi sayang yung pera mo, iha. Oo. Kasi distilled na po yun. Pati eh. yung fuel mo, papakuluan mo pa ulit, distilled na nga. Okay. Doble gastos. Oo, doble gastos. Oh, anyway. So, ang ganda ng ating usapan kasi talagang ang tubig ay buhay, di ba? Sabi mo, Rod, Agua kanina. es vida. Oo, actually ang tubig ang isa sa mga pinakamahalagang bigay ng kalikasan sa tao. Essential ang tubig sa buhay at nakasalalay ang survival ng tao sa inuming tubig. Sinasabing makakatagal ang tao ng ilang linggo ng walang pagkain pero ilang araw lamang kung walang tubig. Kailangan ng tubig sa kalusugan, katulong ito sa pagtunaw ng pagkain, pag-absorb ng nutrients, at paghatid sa lahat ng bahagi ng katawan ng mga nutrients na to, pati pag-aalis ng dumi, at dahil kinokontrol ng tubig ang ating body temperature, nagsisilbi itong natural o likas nating aircon system. Sadyang ang tubig ay buhay. Maraming salamat sa ating naging guest resource person, si Miss Consuelo L. Orense, Miss Connie, officer in charge po at supervising science research specialist ng Nutrition and Food Research and Development Division ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, ang ating katuwang sa National Nutrition Program. Sigurado maraming nakinabang sa inyong mga payo kung paano natitiyak na ang ginagamit na tubig araw-araw ay malinis at ligtas. Ang inyo pong parting words, Ma'am Connie? Okay po, sa mga nakikinig sa atin, uminom tayo ng wastong dami ng tubig at kailangan ito ay safe. Yun lang po ang aking maipapayo sa inyo. Okay mga kasama, once again ma'am, maraming salamat po. Samantala, narito na po ang mga pangalan ng swerte nating mga suki ng text question of the day. Nanalo ng tig 100 pesos cellphone load. Binibitin Cellphone ni load. Mr. Rod. Cellphone. Load. Load lang po, load lang. Load lang. Pero 100 pesos ha. Mataas-taas na rin yun. Oo, malaki-laki na rin yan. From Cabanatuan City, ang kanyang sagot, Ma'am Bernie, 60%. Okay, tama. Congratulations to Carmela Trajano. Panalo ka ng Congratulations. 100 pesos load. Oo, Carmela. Ang next winner naman natin, ma'am, from Tagbilaran City, Bohol. Bojol. Bojol. Oo. Mayong hapon. Ayong Udto. tama, Udto. Ayun. 60% ang kanyang sagot. Correct. Congratulations to Jessie Ortega. At ang ma'am, nako, Pangatlo. pinakadulo ng mapa Oh, saan? Taas o sa baba? sa baba. Ay, baka naman Sambuanga na naman yan. O Tawi-Tawi. Correct kayo dyan. Tawi-tawi. Tawi-tawi. Oh, Tawi-Tawi talaga. Mantakin nyo. Umaabot Oo. tayo hanggang Tawi-Tawi. Gob, kumusta po, Gob? From Bonggao, Tawi-Tawi. Magsukol. Wow, congratulations. Assalamu alaikum. Anong sagot mo? Baka 75. Ay, correct naman. Tama. 60%. Very good. Milagro Sibayan. Congratulations. Maganda. Nakapasok ang ating mga kaibigan mula sa Tawi-Tawi. Ayan, kompleto tayo. From Cabanatuan, Luzon, Tagbilaran Visayas, at Mindanao. Oo. Anyway mga kasama, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Lagi po kayong makinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon at pwede ring mapanood sa www.rmnnews.com/tv. Pwede nyo rin po kaming maging friends sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-click nyo lang po yung like at friends na po tayo. O kaya sundan nyo kami sa www.twitter.com/radyonutrition. Small letters po lahat yon.
At tandaan mga kasama, dito sa radyo mo sa nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. At siksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyo pong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan.